Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Happy holidays po at advance Happy New Year sa mga bumabati po sa atin at panatilihin po natin ang araw-araw na kapaskuhan sa ating mga puso dahil ito po ay araw ng pagbibigayan, pagmamahalan at kapayapaan. Dapat araw-araw ang Pasko sa ating puso mga kamatyas. At ngayon po mag-a-analyze tayo ng matinding naging laban dito sa katatapos lang na Title Tuesday. Linggo-linggo po nating inaabangan ang mga resulta dito na kinapupulutan natin ng improvement sa chess. At kanino bang laban ito? Siyempre sa world number 1 Magnus Carlsen, tingnan natin at pag-aralan. Ang unang labang pag-aaralan natin ay sa pagitan nila Magnus and Anish Giri. Ayan, si Giri ang makunat daw at drawish king at pagkatapos po nito, Magnus Carlsen and Wesley So nagharap uli sila dito. Ang ginawa ni Magnus nag-E4, C5 kaya napili ko po ang laban na ito dahil syempre exciting pagka Sicilian ang laban. E6, castling, Bishop E7, A4, ayan para pag nag-D5 ay magtatago na lang ang bishop. Nag-castling, Bishop B3 umatras muna para talagang siguradong di na matetempohan ng atake. Knight C6, Rook E1. Ayun, dito mga kamatyas, novelty kagad ang ginawa ni Magnus. Ang old line ay C3. O, ayan, Rook E1 at nag-Rook B8, C3, A6, D4. Ayun, para buo na sentro. At nag-Queen C7. O, makunat si Giri, no? Abang-abang lang. At D5. Ayan, medyo napasarap si Magnus ang pag-control sa sentro. Medyo maganda po kasi nakakaipit pero sa computer sablay na pala yan. Dapat daw po is capture sa C5, capture and E5. Yan ang diskarte. Kapag nag-Rook D8, tempo atake muna sa Queen, magku-Queen E2. Tapos pag pumunta sa D5 ay magda-Knight A3. Ayun, para walang B5. Okay, so kumbaga, itong E5 ay makakapagpaipit at makapagbibigay naman ng space sa puti. O ipit yung light square bishop dahil dito di makasingaw, oh. Di ba? Yun. So balik tayo sa D5 na ibang diskarte ni Magnus. Kinapture, Knight E5, capture ulit, capture, and nag-C4. In-establish ni Magnus yung tibay ng kanyang pawn sa D5. Bishop F5, ayan, para makadevelop na at makalabas. Yun nga lang bad move po ang binigay. Dapat daw is Knight E8. Ayun, ilalagay sa D6. Then, yung F5 ang maganda dyan later on. No? Pero pag nag-Knight E8, kailangan i-support muna to. No? Nakabitin. Okay? Pero Bishop F5 ginawa dito ni Giri. Knight C3, Bishop D6, Bishop C2. Okay, exchange. Knight D7. Ito na po ang next. Mag-F5 na yan at nag-Knight E4 lang. Di man lang natinag si Magnus sa paparating na F5 Rook E8. Okay. Kasi kung mag-F5 po dito, papasok sa G5. Ayun, nakitaan ni Magnus na mabubutasan niya. Grabe yung pasok ng knight dyan. Malakas. Rook AE8 muna. Nag-Rook A3. Ayun. Hindi na naman nagustuhan ng computer ang tira ni Magnus. Pero itong Rook A3 po, ang planong nakikita ko dito ay ilalagay yung tore sa king side para makapressure sa king or maipang-atake sa madaling sabi ang tore. Ililipat. Pero, ang ginawa dito sa computer, G4. Ayan. Yan ang gusto ng computer. Para mapigilan yung F5. Oh, kanya-kanyang diskarte. No? F5, good move. And then nag-Knight G5, Rook F6. Ayun. Hindi naman nagustuhan ng computer ang tira na yan. Dapat daw po is E4. Talaga? May threat dito. Tapos magda-Knight E6, kakapturein, capture, and then Knight F6. Ayan. So, yun nga lang po ang nakakakwenta na ng tibay na paparating na yan ay ang computer. Mahirap yun sa human. So, Rook F6, Knight E6, pasok. Nag-Queen C8, umilag lang. Okay, Rook G3, ayan na po. Threat ang G7. Napilitang mag-G6 para may defense sa Bishop G5 atake. Iwas Bishop H6. Bishop H6. Bakit kaya? Okay. So may idea to play Knight G5. Ayun. Para mabakante yung G5, may ipang-atake sa tore. And ito pa po yung malakas na paparating H4 and H5 na pang-atake sa G6. Okay? Knight F6, another bad move by Giri. Dapat daw po is E4 pa rin. Ayun, para may threat. Tapos sasalubungin ng bishop.
And magbi-bishop takes f4, knight takes f4, queen c7, and queen c1. Okay? Ang nakikita ko talagang malakas dito, bukod sa knight e6, ay yung paparating na h4, h5 talagang para maatake ang king talaga dyan. Okay? Pero ginawa is knight f6. Ang plano ni Giri, maaring gusto niya mag knight h5 para istorbohin ang tore or kaya knight e4. At dito po nag-h3. Ayun. Hindi rin naman nakita ni Magnus ang simpleng tira, pitik na queen takes f5. May ganun na nga pala. Hindi ko rin nakita yon. Oo nga, no? May ganun na pala. Di makaka-capture kasi nakapin. Oo, pag nag-knight dyan, kakapturing lang ulit. Hanep, queen takes, malinis. No? Malinis, oh. O pero nag-h3 pa dito si Magnus, nag-b5. Another bad move by Giri. So, dapat daw po is e4 and ang gagawin is rook b3. Lilipat naman dito sa kabila. So, para maiilag. Ayun. And tapos kinapture na rook takes knight. Okay, etc. etc. So, e4 daw. Pero nag-b5 si Giri at kumapture a takes b5 and nag-b3. Pinagtibay muna. So, another missed move na dapat daw is queen takes f5 pa rin mga kamatsas. Yan pa rin talaga ang gusto dito. Malinis na tira. Ito kasi nakikita ko dyan, may next rook takes g6 sacrifice eh. So tuloy-tuloy, di ba? Capture, capture. Imagine niyo po, king h8. Tapos pwede pa mag bishop g7. Ako, mamamatcha sa black king. So balik tayo sa b3 and nag b4. Ay, wala na talaga. Blunderations mga kamatsas. Sisigaw na ba ako? Ayokong sumigaw. Wala pa sa mood. Ay, gising lang mga kamatsas. Ayan, galing kasi kami sa Mindoro eh. Kakauwi lang, medyo puyat pa po. So, B4, dapat daw ang tira is E4. Ayan. Tapos mag-rook G3, tatakbo lang para ilag. O, mangyari, nag-B4 at dito po mga kamatsas, nakita na ni Magnus ang malinis na tinatawag na queen takes F5. At dito po, hindi na nakayanan ni Giring tignan ang kanyang posisyon, sinuko na. Okay, kasi ito na rin yung paparating is rook takes G6. Ayan na rin ang paparating, ano. What if mag-king H8? Sige, tuloy lang natin konti, ano. Magbi-bishop G7 check. Wala na rin pala talaga. Okay, pag bumalik, ka-capturein to. So, pag kinapture naman yung bishop, may queen takes. Lasog-lasog ang tawag natin dyan, mga kamatsas. Kumbaga sa, ano, talagang wala na. Grabe ang ginawa ni Magnus kay Giri. Hindi nakakunat at hindi rin nakakuha ng mga drawish king na posisyon itong si Giri. Lasog-lasog. At isunod naman natin ang pagtatagpo muli nila Magnus Carlsen and Wesley. So ano ba nangyari? Pag-aralan natin. White uli dito si Magnus, black si Wesley, nag-E4, E5 si West, bishop C4, aba. Bishop's opening, and knight C3. Naku, papunta na sa Vienna ito ha. Paborito ni coach ito. Knight F3, ayun. Kasi magdi-D5 na kasi, no? Kaya naiba na yung timpla dito ng... Ang sarap sanang E4, yung paborito kong Vienna, pero risky na yun sa C6 kasi may D5. At nag-D6 muna, depensa. Nag-A4, okay, para mapigilan yung B5. At nag-castling, rook E8, and nag-knight G5, okay, para atakihin yung pawn sa F7. At yan po ang lumalabas na novelty, H3 ang old line dito. Okay? Pero teka muna mga kamatsas, naglaro bigla si Wesley sa Title Tuesday. Ay, okay. Baka preparasyon niya sa paparating na World Rapid and Blitz mga kamatsas. Malapit na po. Alam ko mamayang madaling araw yan kung di ako nagkakamali eh. No? Ang World Rapid and Blitz magsisimula na po. So, tututukan po natin yan mga kamatsas A-analyze natin. Malapit na yun eh. Sa New York gaganapin. Kasali si Wesley kasi taga roon na siya pag di pa siya nakasali, di ba? Sayang naman. So, Knight G5, atake F7, nag-Rook E7 si Wesley at nag-King H1. Ayan, prophylactic move. Iwas at ang talagang paparating ditong malakas ay yung F4 na paparating. Ayan, nag-H6 and nag-F4 na nga po. Brilliant move by Magnus. Grabe, ginulat na naman ang madlang people. Ito na naman po tayo. So, sacrifice yung knight? Ano? Namimigay ka na ba talaga ng pyesa, Magnus? Oh. Pero ang tinikman ni Wesley ay ang pawn sa F4. Okay? What if capturein po yung knight? Oh, syempre, opisyalis ang nakuha. O, tingnan natin para talagang makumpleto natin, malubos natin ba. So, knight G4, idea is to play knight F2. Ito pong gagawin, may G6.
Kalkulado ba ito? O sige, sugod natin. Capture, capture. Kalkulado. Ayan ang paparating, oh. Fatal yan, mga kamatsas. Grabe, deadly ang paparating. Queen H7, King F8, and Queen H8 pamatsas. Parang sugsuwang na nga eh. So, etc. etc. Kitang-kita naman po sa evaluation bar na talagang malala ang position ng black. Grabe itong F4. Brilliant by Magnus. So, kinapture ni Wesley. And then, knight takes F7. Another spectacular. Grabe ka talaga, Magnus. Ano nangyayari sa'yo? Ano na ito? Rook takes. Pinagka-capture lang, oh, sabay D4. Okay. Atake sa bishop. Bishop B4 and bishop takes F4. Grabe, ganyan ka na ba mamigay ng pyesa ngayon? Grabe ka talaga. Kinapture na ni Wesley na sa side niya, kaya kinapture to. Ang basa ko dito ay syempre lamang ng pyesa, makabawas-bawas, masimplify, para kumbaga mapila yung mga galamay na pwedeng pang-atake pa ni Magnus. Kaya binabawasan ni Wesley. Pero accurate daw po is simply King G8. Ilag lang sa pressure ng F-file. Okay? O, pero balik tayo sa bishop takes knight, kinapture lang din, and the King G8 syempre. And the Queen F3. Ayan, para ang nakikita kong threat dito is yung E5. Diba kung nanonood po kayo palagi sa mga laro ko sa chess.com, may mga tema sa Vienna na one piece down, pero paborito ko yung naka Queen F3, Rook F1. Pero this time, bakit kaya nilagyan ng bad move dito ng computer? Dapat daw po is E5 na. Okay. Pag kinapture, D takes. Grabe talaga. Pag kinapture to, capture kasi may Rook D8. Magna-knight to D5 and then C4. Pag nag-knight takes F4, Rook D8 check, King H7 and Rook takes F4. Okay. So dito, two minor pieces sa isang tore, pero tingnan nyo po ang undeveloped pieces ng black and yung malakas na paparating na pass pawn. Okay. Yan ang laman. So E5 na pala, no? Pero Queen F3 pa, nagminor muna dito si Magnus. Bishop G4, another bad move by Wesley. Dapat daw po ang tira is Bishop E6 lamang. Ayan. Paunti-unting develop, tapos hahatawin doon Bishop takes H6. Etc. etc. Pero equal lang evaluation bar, di ba? Pero Bishop G4, Queen G3, Bishop E2. Ay, grabe. Magpaulan ng bad moves dito si Wesley. Dapat daw po is Queen to C8. Kahirap makita talaga, grabe. Unang-una, pagka gumanyan, parang H3han lang, tapos pag umalis ang bishop, tipong may bishop takes, pero may knight takes E4 na pala. Ganun lang ang gagawin? Ganun lang. Kumbaga tatanggapin lang talaga ng black na quality down. Para makadevelop na, no? At least yung knight malakas pag nag-D5. Malakas sa sentro. Okay. So, yan na lang ang remedyo ng computer. Pero, Bishop E2 ginawa ni Wesley. At dito mga kamatya, sige po, di ko pa kayo napapapuzzle eh. Ang daming puzzle dito sa laro ni Magnus. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng Bishop takes H6. Good move. Siyempre, threatening matyas yan eh. Okay, baka kasi nakafocus kayo sa pyesa sa tore, wag po. Kailangan hanap tayo ng mga pangmalakas na atake. Teka muna mga kamatyas, no? What if mag-knight H5? Ito, tanong ko to, no? Depensa na, may atake pa sa queen, mag-queen G6. Okay, pag kinapture ito, mag-rook takes F1. So, mahahang yung knight. Malalagay sa alanganin yung knight. Tapos may rook F7 pang paparating, etc. etc. mga kamatyas. Okay, so winning for white. So, balik tayo, Queen E7 and the Rook FE1. Grabe ka-accurate si Magnus talaga. Knight takes E4 and Queen G6. Knight takes C3 and Rook A3. Another precise move. Atake. Knight E4. Bigay na to? May check ba dito? May ganun. Pero parang wala pa rin Rook takes lang. D5. Ayun. Teka muna. Knight. Quality down. So, pinagtibay lang po. Kasi kala ko may knight F2 check magkiking G1 lang pala. So, hindi maka queen takes. May queen takes G7 matyas. So, Rook G3. Okay, pag kinapture, pawn takes lang, no? Okay, di maiwanan kasi nga po, dumidepensa yung queen sa G7. So, nag-knight A6, queen takes G7, takes, king H8, at dito po ay nag-rook takes P7.
Resign po si Wesley. Grabe yung mga binitawang tira ni Magnus. Nakita nyo po yun, no? Sabi nila, Coach, masyado kang bilib na bilib kay Magnus. Tignan niyo yung mga tira. Tignan niyo yung tira. Grabe naman yan. Nip talaga. Halos unpredictable yung mga ginagawa ni Magnus din ng malalakas na tira. No? Ang galing niya mag-form. Ang galing niya makakita ng mga malalakas na atake. Grabe talaga. Pagdating sa endgame, mamaw din. Wala kang tatamaan kay Magnus. Napakahirap kalaban. Dapat talaga dito. Saan mang face ng game, dapat alisto ka. Talagang dapat malakas ang iyong pangunawa para tapatan mo si Magnus. So, yan po, no? At ganun talaga. Better luck next time, Wes. At ito po ang naging resulta sa kanilang early edition ng Title Tuesday. Nanguna si Magnus. Isa lang po ang maswerteng nakatabla. At sino ba yung maswerteng nakatabla na yon? Si Jakovir Sindarov ng Uzbekistan. Ka-teammate po yan ni Abdus Satorov. Second place si Sindarov din mismo with 9.5 points. And Wesley So, not bad for 9 points. Ba, minsan lang sumali si Wesley. Third place pa. Galing ni Wesley Ang tumalo lang sa kanya ay si Magnus. The rest po ay panalo at 2 tabla. Congrats din kay Magnus. Nagharap sila ni Nakamura, tabla. Galing. Okay. So, marami pong sumasali dito, no? Linggo-linggo po yan. Di lang natin matsyempohan kasi po sa atin ay madaling araw. Ang hirap naman kasi maglaro dito. Madaling araw, talo sa puyat, pagod. Sana ito ay mabaliktad, ano? Pag ang Title Tuesday naging tipong maaga-aga sa atin, makakasali dito. Sayang to kasi practice to Okay, maraming salamat mga kamatyas. Pili po tayo ng malakasang laban pa sa early edition. Sa late edition, sorry. Early edition pa lang to, 2 editions po lagi yan na pinapatakbo linggo-linggo ng chess.com. Online tournament po ito mga kamatyas. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at sa buong taon na inyo pong isinubaybay dito sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page Kamatyas. Thank you so much po. Maraming salamat. Una sa lahat sa Diyos na nag-iingat po sa atin at nagbibigay ng biyaya. Pangalawa po sa inyo mga kamatyas na palagi pong nakasuporta sa mga ginagawa po nating analysis. So sa buong taon, nakailang videos po ba ako? Hindi ko mabilang. Sa dami. Okay, at ganun pa man, patuloy lang po si Coach Naba na maglilingkod po sa chess community para matuto tayong lubos at mag-improve po ang ating paglalaro ng chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.